Mataray, manhid at ruthless. Si Amanda Valdez ang chief executive ng kanilang 10 billion peso worth of business empire. Wala siyang interes sa lalaki at walang panahon sa pag-ibig. Pero isang gabi, nadarang siya ng kanyang emosyon. Nakapiling niya ang isang boksingerong si Miguel Gorospe at nagbunga ang isang gabing iyon. Ubod siya ng yaman at ni sa pangarap sa hindi niya akalain na mai-involve siya sa isang nagsisimula pa lamang na boksingero. Wala pa naman siyang hilig sa mga sports. Alang-alang sa magiging anak, binili ni Amanda ang pangalan ng lalaki para pakasalan siya. Pumayag naman kaya si Miguel? At paano ang pagsasama nila gayong malaki ang ugwat ng estado nila sa buhay? Magandang araw, Angels! Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay inspirasyon at kilig sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay pakilike po ng ating video, paklik din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Pinagmasdan ni Miguel ang panga niya sa harap ng salamin matapos niyang tanggalin ang kanyang boxing gloves at ihagis ang mga ito sa mesang nasa malapit. Masakit pa rin ito at alam niyang maya-maya lamang ay mamamaga na ito. Pero hindi lang sakit na nararamdaman physically ang nakakainis ng gusto sa sumisikat na boksingero. Kung hindi, ang pagkadiskustado sa kanya ng kanyang manager. Hindi kasi nito akalain na tatamaan siya ng kamao ng isa sa mga boksingerong nagtitraining pa lamang sa kanilang gym. Napakarami na niyang napanalunan sa larangan ng boxing. At ni isa sa hinagap ay hindi niya inakalang masusuntok siya ng isang baguhang boksingerong nagtitraining pa lamang. Marahil ay wala lamang siya sa kondisyon ng araw na iyon. At wala sa boxing ang kanyang isipan. Tila absent-minded na hindi niya maintindihan. Ano bang nangyayari sa'yo, Miguel? Narinig niya ang tinig ng kanyang manager na sumunod na pala sa dressing room. Parang wala ka sa sarili mo. Aba, ayusin mo to dahil malapit na mabigat mong laban. Medyo nalingat ako, Mr. Mendoza. Sikapin kong wag nang maulit ito. Dapat lamang, ang isang saglit na pagkalingat habang nasa ring ka ay mahalaga. It could be fatal na maaari mong ikatalo sa isang boxing match. Alam ko po, hindi na ito mauulit pa. Napapansin ko matamlay ka nitong nagdaang mga araw. May problema ba, Miguel? Wala ho. Siguro, good lamang ako. Katatapos kasi ng isang malaking laban niya sa Thailand at nanalo siya rito. Mukhang problemado ka nga. Bueno, bakit hindi ka man magpahinga ng kahit isang linggo lang? Pumunta ka sa isang beach or island resort at magpakondisyon. Tila kailangan mo to. Oo nga ho. Siguro. Pero kailangan ko mag-practice para sa susunod kong laban. Matagal pa naman yun. At habang nasa bakasyon ka, mag-jogging ka at mag-exercise. Matulog ka mabuti at kumain. Pero higit sa lahat, magpahinga ka. Tama ho kayo. Hayaan ninyo at magbabakasyon muna ako. Pero isang linggo lang ha. Of course, boss. Nag-shower na si Miguel, nagbihis at pagkatapos bit-bit ang kanyang bag lumabas na siya ng gym. Habang naglalakad siya patungo sa nakaparadang sasakyan, naiisip ng binata kung saang beach resort siya dapat pumunta. Gusto niyang pumunta sa isang liblib at tahimik na beach resort na wala masyadong tao. Iyong walang maraming babae. Dahil kapag may nakakilala sa kanya sa mga ito, tiyak na pagkakaguluhan siya at hindi siya makakapagpahinga. Takaw pansin si Miguel sa mga babae. Hindi lamang dahil sa may pangalan na siya sa larangan ng boxing, kundi dahil sa kanyang personalidad. Matangkad siya at moreno at nakamagneto ang kanyang well-toned at muscled body na talagang parang hinulma para sa boxing arena. Hindi naman siya kasing gwapo ng isang artistang lalaki, pero matikas siya. His eyes were a deep black, expressive and powerful and captivating. Kapag tinitigan ni Miguel ang isang babae, namamagneto ito sa kanya at napakadali niyang makuha ito. Sa pagkakataong ito, wala siyang balak na makipagsundo sa sino mang babae. Pagod si Miguel at talagang wala sa kondisyon. Ang tanging gusto niya ay mapag-isa, mag-relax at makatulog ng husto. Isang maliit na beach sa Batangas ang napili niyang puntahan. Kahit na maliit ito, kumpleto sa amenities. May katamtaman na ang laki ng mga cottages at isang modest hotel para sa mga nagtutungo doon para magbakasyon. Pinili ni Miguel na kumuha ng isang cottage na pinakamalapit sa dagat. So, anong plano mo ngayong birthday, Amanda?
Tanong ng kanyang vice president na si Henry Cruz. Kailangan ka magbigay ng isang engranding party para sa mga clients natin at iba pang business associates. Lalo na yung grupong nag-award sa atin ng contract para sa shopping complex ni Tatayo at sa subdivision na gagawin. After all, sa atin na award ang contract. Kinibit ni Amanda ang mga balikat. Ikaw nang bahalang mag-organize, Henry. Alam mo namang pagdating sa mga parties, wala kang interest sa mga to. Pero kailangan mo magka-interest dito, Amanda. Dito natin makakasalamuha ang mga maimpluwensyang negosyante at mga kliyente. Isa pa, it's your 28th birthday at nasa tuktok ko na ng success ladder sa mundo ng negosyo. Yes, that's it. Nasa tuktok na ako kaya tila wala na akong masyadong gana makipagsosyalan pa. I feel so tired, Henry. Pinagmasdan siya ng kanyang vice president. Mukha nga. Pero tila hindi physical fatigue ang problema mo kundi emotional emptiness and you are bored with your life. Bored? Ako na napaka-busy at walang panahon para mo bored? What I mean is, di ka na masaya sa ginagawa mo. Pero, you like to be always busy dahil may tinatakasan kang mga alaala, Amanda. Natawa ang dalaga. Ano mo naman nasabi yan? Hindi nga yata ako marunong umiyak. That's the point. Dahil hindi ka na marunong umiyak, kaya there must be something wrong with you. Anong ibig mong sabihin? Huwag kang magsumiksik sa sarili mong mundo. Harapin mo ang lighter side of your life. Limbawa, love life mo. Sumeryoso ang mukha ni Amanda. Hindi ko nakakalimutan. Pero, ayoko na yatang pasukin ng digdig na yun. Ang pag-ibig at lalaki ay walang maidudulot na kabutihan sa akin o pakinabang man lamang. Tila, nakatalagang mga ito para saktan ako. Just because you lost Jonas does not mean the end of your love life, Amanda. Napakaraming lalaki ang nag-uunahan para makamtan ng iyong pag-ibig. O ang aking salipi at negosyo, Henry? Itong punteriya nila. No thanks. Gugustuhin ko pang tumandang dalaga. Mahirap pang mag-isa sa buhay kahit na bilyonarya ka pa. Matagal na akong nag-iisa. Sanayan lamang ito at sanay na ako. Napailing na lamang si Henry. Iniisip kong gawin ang birthday party mo sa isang beach sa Batangas. Kilala ko may-ari nito at bibigyan tayo ng malaking discount. Ikaw nang bahala. I don't want an extravagant and expensive affair. Yung katamtaman lamang number of guests. Yung mga mapapakinabangan lamang natin sa negosyo. Of course! Piling-pili nga ang mga bisita nila sa birthday party ni Amanda. Pero okupado pa rin lahat ang mga bakanting kwarto ng hotel na naroon. Sa lobby at function rooms ito itinanghal ang party. Hindi tiningnan ni Amanda ang guest list dahil wala naman siyang interest kung sino-sino ang mga a-attend. Maraming pagkain. Wine and champagne flowed at sa tingin ni Amanda, nag-enjoy ng gusto ang mga bisita. Sandali lamang siyang nakasalamuha sa mga ito at pagkatapos ng pagkain, nagkaroon ng sayawan. Naroon ang isa sa matalik niyang kaibigan, si Lawrence Hernandez, ang may-ari ng isang malaking gym at sports center na pinagsasanayan ng mga aspiring boxers, karate at kung sino-sinong mahilig sa sports. Kumpleto ang mga equipment dito at may malaking coffee bar kung saan madalas magbabad ang mga nagpupunta roon. Isiniyaw siya ni Lawrence. So, 28 ka na, Amanda. 2 years more and you will be 30. And still, tila wala kang balak na magkaroon ng boyfriend. Tama ka, Lawrence. Nagkaroon na ako minsan, pero anong dinulot ito sa buhay ko? Kabiguan at pagdurusa. Hindi ako manhid para umulit uli. Hindi lahat ng lalaki tulad ni Jonas. You just happen to fall in love with the wrong guy. Paano ako makakatitiyak na ang susunod ay hindi din another wrong guy? Mahusay din ako sa negosyo at pagpapayaman, Lawrence. Pero tila wala akong kamuang-muang pagdating sa pagpili ng boyfriend. Kaya no thanks. Kontento na ako sa buhay ko ngayon. Walang hassle. I am free and independent. And very lonely. Bakas to sa iyong mga mata, Amanda. Nagkakamali ka. Likas lamang na mapungay ang mata ko. Nagkatawanan sila at may dumating pang mga bisita kaya inasikaso ni Amanda ang mga ito. Nakita niyang may mga babaeng kinausap si Lawrence at maya-maya pa, hindi na niya makita ang lalaki. Habang lumalalim ang gabi at medyo lasing na ang karamihan sa mga bisita, biglang sumakit ang ulo ni Amanda. Marahil dahil hindi naman siya talaga nag-enjoy sa kanyang birthday party. Lahat ng kanyang mga ngiti ay peke. Maya-maya,
Nasumpungan niya ang sariling nasa labas na ng hotel. Para kasi siyang nasuffocate kaya kailangan niyang sumagap ng sariwang hangin. Hinaplos niya ang kanyang sintido. Naglakad-lakad siya sa gilid ng dalampasigan na bitbit ang kanyang high-heeled shoes. Napakasarap ang dampi ng hangin sa kanyang muka. Huminga ng malalim ang dalaga. Naramdaman niyang ayaw na niyang bumalik sa party. Naroon naman ang kanyang vice president, public relations officers at secretary na dalubhasa sa pag-entertain sa ganoong mga pagtitipon. Naisip niyang bumalik sa kanyang inarkilang cottage na malapit sa laot. Medyo tumalab na ang alak pero hindi pa rin naman siya lasing. Nakakalakad pa siya ng diretsyo. Nakakapag-isip pa ng maayos. Binaybay ni Amanda ang daan patungo sa kanyang cottage. Noon niya nakita iyong tatlong naglalakad. Nasa kanyang unahan ng mga ito, ilang di pa lamang ang layo. 2 lalaki at 1 babae. Kabilugan ng buwan kaya nakikita niya ng malinaw ang tatlo. May inaalalayang tila isang lasing na lalaki ang babae at iyong isang lalaki. Malaki ang katawan ng lalaking nasa gitna at medyo matangkad. Kaya medyo hirap ang dalawa sa pag-alalay dito. Hindi malaman ni Amanda kung bakit nagkaroon siya ng masamang kutob sa nakitang mga umaalalay sa lalaki. Iyon kasing babae ay halatang mababa. Backless ang damit na halos hanggang balakang na ang katawan ay nakikita mula sa likuran. Nasasamyo ni Amanda ang kakaibang amoy ng mumurahing pabango nito. At iyong kasama nitong lalaki ay hindi niya gusto ang kilos. Nang makita niyang itinuro ng babae ang cottage na pagdadalahan sa inaakay ng mga ito, biglang nagkubli sa katapat na puno si Amanda. Ang cottage na iyon ay katabi ng kanyang cottage. Nang maiakyat ang lalaki sa balkonahe ng cottage, pinaupo ito sa sahig. Naupo ang babae sa tabi nito at nagsimulang tingnan ang mga bulsa ng pinaupong lalaki. Noon natiyak ni Amanda na nanakawan ng mga ito ang lasing. At dahil walang kalaban-laban ito, nanaigang habag sa kanyang puso. Tinatawag man siyang heartless and dominante sa business world, may malambot na puso siya sa tamang pagkakataon. Kapag may nakikita siyang inaapi, hindi niya matiis na hindi tulungan ito. Kinapa niya ang kanyang armas sa loob ng kanyang evening purse. Nakaugalian niyang dalihin iyon. Mabilis siyang nakalapit sa cottage at agad na naakyat ang 3 baitang ng hagdan nito. "Hey, anong ginagawa niyo sa kanya?" Marahas na tanong niya at halatang nagulat ang dalawa. Hindi naramdaman ng mga ito ang kanyang paglapit. "Huwag kang makialam dito at baka masaktan ka." Angil ng lalaki. "Hindi maaaring hindi ako makialam dahil asawa ko yung dinudukutan niyo." Singhal niya. Inalabas niya ang kanyang armas at iniumang sa dalawa na halatang nabigla at natakot. "Hey, Mrs. Huwag kang magbiro ng ganyan. Baka pumutok yan." Biglang gumaralgal ang tinig ng lalaki na halatang walang anumang dalang armas. "Talagang gagamitin ko to kapag hindi kayo umalis. At isaoli mo sa bulsa ng mister ko yung wallet na kinuha mo." Asik ni Amanda sa babae na mabilis namang sumunod. Tumayo ito at lumapit sa kasamang lalaki. Umurong palayo sa lasing na lalaking nakaupo. Nakakatutok pa rin sa mga ito ang armas kaya unti-unting umusod ang mga ito patungo sa may hagdanan. Umisod din si Amanda palapit sa lalaking nakaupo sa sahig. "Alis na!" Ikinasa niya ang kanyang armas at halos mahulog ang dalawa sa paglayo. "Kilala ko ang mga mukha niyo at ititimbre ko to sa mga security dito sa resort. O buti pang umalis na kayo dito kung saan man kayo nanggaling." Tiniyak niyang wala na ang dalawa bago niya ito itinago ang armas at naupo sa tabi ng lalaki. Nakababa ang ulo ng lalaki kaya hinawakan ni Amanda ang baba nito at itinaas ang mukha. Pinagmasdan niya ang binata. May pilat ito sa sulok ng kaliwang kilay. Makapal ang pilik mata at matangos ang ilong. Kayumanggi. Hindi gaanong gwapo pero may appeal. Lalaking lalaki ang dating. "Hey, mister, gising. Kailangan makapasok ko sa loob para makahiga ka ng maayos." Sandaling nagmulat ang mga mata nito pero pumikit muli. "Kaya mo bang maglakad hanggang sa iyong kwarto?" "Kailangan alalayan mo ko." Iniyakbay ni Amanda ang isang kamay ng estranghero sa kanyang balikat para makatayo ang lalaki. Nakarating siya sa kama nito kung saan bigla itong nabuwal ng patihaya. Iiwan na sana ito ni Amanda nang maalala niyang baka naroon pa ang mga dalawa at nagmamasid. Baka kapag nakita siyang umalis sa cottage ay balikan ng mga ito ang lalaki.
Nagtungo siya sa banyo at naghanap ng bimpo. Binasa niya ito ng tap water na nilagay niya sa isang plangganitang nakita doon. Inalis niya ang mga sapatos ng lalaki, ang mga kasuotan nito at walang iniwan kung hindi ang panloob nito. Pinagbasta ni Amanda ang kabuuan nito at may kakaibang sensasyong gumapang sa kanyang pagkatao. He was a very ruggedly, handsome, strong and powerful. Nagsimula niyang punasan ng busang bimpo ang mukha ng lalaki, pababa hanggang sa may katawan nito. Sabay sa pagsalita ng mahina ay umigkas ang kamay ng lalaki at kumubkob sa kanyang balikat, dahilan para bumaba ang neckline ng kanyang party dress. Dumilat ang mga mata ng estranghero at matiim siyang tinitigan at nanuot sa kanyang kaluluwa ang mga titig na iyon. Bumitaw ang kamay nitong nakahawak sa balikat niya at hinapit siyang bigla sa tabi nito. "I want you now." Bulong nito at nadama ni Amanda ang hininga nito sa kanyang muka. He smelled of wine and mint and a cigarette. Umiba bigla ng posisyon ng lalaki at dumagan ito kay Amanda. Parang biglang nawala ang kalasingan nito dahil pahablot nitong tinanggal ang mga kasuotan ng dalaga. Halos mapunit ang mamahalin niyang suot na party dress, pero hindi siya tumutol. Kahit na nang pahiklas na tanggalin ng estranghero ang kanyang kasuotan, hanggang sa naramdaman niya ang malamig na simoy ng hangin sa kanyang katawan. Bumaba ang ulo ng lalaki at ginawaran siya ng mainit na mga halik, pero lalo lamang nagpatindi ito sa pag-iinit ng buo niyang katawan. Anumang inhibisyon o kaba ay nawala habang dinadama ng dalaga ang bawat halik at haplos ng kamay ng lalaking nasa tabi niya. Naramdaman niyang umarko ang katawan ng lalaki at nang bumoba ay isinagawa ang mga dapat maganap. Napasinghap siya sa naramdamang sakit pero hindi nagawang tumanggi ni Amanda. Para siyang kinukuryente at natunaw siya sa mga bisig ng lalaki. Hinayaan niyang kunin siya nito. Ilang sandali pa ay naramdaman ni Amanda na nakatulog na sa tabi niya ang estranghero. Maingat siyang kumilos at tumayo. Pinuksan niya ang cabinet ng lalaki at nakita niya ang isang towel robe nito. Kinuha ni Amanda ito at isinuot. Pagkatapos ay kinuha niya ang mga kasuotang nagkalat at sahig sa ibaba ng kama. Dinampian niya ng halik ang mga labi ng lalaking nagdulot sa kanya ng walang kapantay na kaligayahan. Naisip ni Amanda na ito ang pinakamahalagang regalo sa kanyang kaarawan niya. Isang gabing pinagbigyan niya ang kanyang sarili para namnamin ang luwalhating dulot ng physical love sa mga bisig ng isang total stranger. Kinamutan niya ang estranghero. "Goodbye, honey." Bulong niya at lumabas sa cottage na dala ang kanyang mga damit.